Napansin mo ba na may mga taong hindi naman kalakihan ang sweldo pero parang laging may pera? Habang may iba namang malaki ang kinikita pero laging naghihintay ng susunod na sahod para makaraos sa buhay. Nakakapagtaka, di ba? Dahil kung tutuusin, pareho lang naman silang may trabaho. Pareho lang silang tumatanggap ng kita bawat buwan. Pero bakit magkaiba ang resulta? Ang totoo, ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa kung magkano ang kinikita mo. Mas mahalaga kung paano mo ginagamit ang perang dumadaan sa mga kamay mo araw-araw. Maraming tao ang buong buhay na nagtatrabaho pero hindi kailanman natututong hawakan ng tama ang kanilang pera. Kaya kung gusto mong magkaroon ng strong financial structure bago mag-2027, may 5 simpleng money rules kang kailangang ma-master. Hindi ito komplikadong strategy. Hindi mo kailangan ng business empire o milyon-milyong puhunan. Kailangan mo lang ng tamang mindset at sapat na disiplina para sundin ang mga prinsipyong ito. Ang unang money rule ay simple, pero ito rin ang isa sa pinakamahirap sundin ng maraming tao. Iwasan ng utang hanggat maaari. Hindi naman lahat ng utang ay masama. May mga utang na ginagamit para sa negosyo, edukasyon, o mga bagay na may potensyal na magbigay ng mas malaking kita sa hinaharap. Pero maging totoo tayo. Karamihan sa mga utang ngayon ay hindi ginagamit para yumaman. Madalas itong ginagamit para makabili ng mga bagay na gusto lang pero di naman kailangan. Bagong cellphone, bagong parts ng motor, bagong sapatos na sobrang mahal o mga gamit na ilang buwan lang ay nawawalan na agad ng halaga. Ang problema kasi sa utang ay hindi lang ang interes. Ang tunay na problema ay binabawasan nito ang kalayaan mo sa hinaharap. Bawat buwan na may binabayaran kang utang, may bahagi ng sahod mo na wala na sa iyong kontrol. Nakareserba na agad yon para sa mga desisyong ginawa mo noon, which is yung pag-utang mo. Kaya bago ka umutang, tanungin mo ang sarili mo. Gagamitin ko ba ito sa mga bagay dahil kailangan ko talaga o dahil gusto ko lang maramdaman na nakakasabay ako sa uso? Tandaan na minsan, ang pinakamatalinong financial decision ay ang delayed gratification. Ang ikalawang money rule ay isang bagay na mas lalong naging problema dahil sa social media. Huwag gumastos para lang magmukhang mayaman. Sa panahon ngayon, napakadaling ma-pressure. Isang scroll lang sa Facebook, Instagram o TikTok at makikita mo agad ang mga taong may bagong kotse, bagong gadget, kumakain sa mamahaling restaurant o nakabakasyon na parang mga artista. Dahil dito, maraming tao ang nagkakaroon ng pakiramdam na nahuhuli sila sa buhay. Kaya ang ginagawa nila, gumagastos sila para makasabay. Bumibili ng mga bagay na hindi pa nila kayang bilhin. Hindi dahil kailangan nila ito, kundi dahil gusto nilang magmukhang successful sa mata ng ibang tao. Pero narito ang isang katotohanan na bihirang pag-usapan. Maraming taong mukhang mayaman pero lubog sa utang. At marami ring tunay na mayaman na mukhang ordinaryo lang. Ang totoong wealth ay hindi nakikita sa suot mong relo o sa brand ng cellphone mo. Nakikita ito sa freedom na meron ka. Freedom na hindi mag-alala sa susunod na bayarin. Freedom na may ipon kapag may emergency. Freedom na makagawa ng desisyon nang hindi laging pera ang problema. Kaya sa susunod na matukso kang bumili para lang ma-impress ang ibang tao, tandaan mo ito. Ang mga taong gusto mong i-impress ay kadalasang masyadong abala rin sa pag-iisip kung paano nila mai-impress ang iba. Ang ikatlong money rule ay maaaring pinakamakapangyarihan sa lahat dahil kaya nitong pigilan ang napakaraming financial mistakes. Bago bumili, tanungin ang sarili mo, need ko ba talaga ito o gusto ko lang? Mukhang simpleng tanong pero marami itong kayang iligtas na pera. Karamihan sa mga impulsive spending ay nangyayari kapag emosyon na ang nagdedesisyon. Kapag stress tayo, kapag malungkot tayo, kapag excited tayo, o kapag may nakita tayong sale na parang hindi na mauulit. Ang marketing kasi ngayon ay sobrang galing sa paglikha ng sense of urgency. Pinaparamdam sa atin na kailangan natin ng isang bagay kahit hindi naman talaga. Kaya magandang ugaliin ang paghihintay muna bago bumili. Bigyan mo ang sarili mo ng 24 hours. Kung kaya ay kahit 48 hours. Kapag gusto mo pa rin ito pagkatapos ng ilang araw, baka kailangan mo nga talaga. Pero kung nakalimutan mo na ito pagkatapos ng ilang oras, malamang hindi mo talaga ito kailangan. Isipin mo kung ilang libong piso ang pwede mong maiwasang gastusin kung bawat pagbili mo ay daraan muna sa simpleng tanong na iyon, which is, need ba talaga ito o gusto ko lang? Ang ika-4 na money rule ay hindi exciting. Wala itong magic formula, wala itong secret shortcut. Pero ito ang isa sa mga dahilan kung bakit yumayaman ang ilang tao habang ang iba ay nananatiling nasa parehong sitwasyon taon-taon. Sundin ang simpleng formula, earn, save, invest, repeat. Maraming tao ang naghahanap ng mabilisang paraan para yumaman. Gusto nila ng investment na dodouble agad ang pera nila.
Gusto nila ng business nakikita agad ng malaki. Gusto nila ng shortcut, pero ang katotohanan, karamihan sa mga tunay na yumaman ay hindi yumaman dahil sa isang malaki at mabilisang desisyon. Yumaman sila dahil sa daan-daang maliliit na tamang desisyon na paulit-ulit nilang ginawa sa loob ng maraming taon. Kumita sila, then nag-ipon sila, then nag-invest sila, at inulit nila ang proseso na yon. Habang ang iba naman ay naghahanap ng susunod na shortcut para yumaman. Minsan kasi ay boring ang pagbuo ng yaman. Minsan walang exciting na nangyayari. Pero huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng consistency dahil ang maliit na halaga na ini-invest ng regular ay kayang lumaki ng higit pa kaysa malaking halaga na minsanan mo lang in-invest at di na nasundan pa ulit. Ang ikalimang money rule ay ang point kung saan nagsisimulang magtrabaho ang pera mo para sa iyo. Gawing asset ang pera mo, hindi liability. Kapag may extra kang pera, may dalawang direksyon itong pwedeng puntahan. Una ay pwede mo itong gastusin sa mga bagay na patuloy na kukuha ng pera mula sa bulsa mo. Ang pangalawa naman ay pwede mo itong ilagay sa mga asset na may potensyal na magbigay ng kita o tumaas ang halaga sa hinaharap. Ito ang malaking pagkakaiba ng mindset ng mayaman at ng karaniwang tao. Ang karamihan ay ginagamit ang dagdag na pera para magdagdag ng gastos. Ang mayayaman naman ay ginagamit ang dagdag na pera para magdagdag ng assets. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para magsimula. Maaari kang magsimula sa maliit. Ang mahalaga ay masanay kang magtanong sa bawat perang dumarating sa iyo. Kung gagastusin mo ba ito o gagawin mong asset? Dahil habang tumatagal, ang mga asset na iyon ang magbibigay sa iyo ng mas maraming options sa buhay. At ang pagkakaroon ng options ang isa sa pinakamahalagang anyo ng tunay na kayamanan. Sa huli ay tandaan mo ito. Maraming tao ang gumugugol ng buong buhay nila sa paghahanap ng paraan para kumita ng mas maraming pera. Pero kakaunti lang ang gumugugol ng oras para matutong humawak ng pera. At iyon ang dahilan kung bakit kahit tumaas ang kita ng iba ay hindi pa rin nagbabago ang kanilang sitwasyon. Ang financial freedom ay hindi nangyayari sa isang gabi. Hindi ito resulta ng isang masuwerteng pagkakataon. Ito ay bunga ng libu-libong maliliit na desisyong ginagawa araw-araw. Ang desisyong umiwas sa hindi kailangang utang. Ang desisyong huwag magpanggap na mayaman. Ang desisyong pag-isipan muna ang bawat pagbili. Ang desisyong mag-ipon at mag-invest ng tuloy-tuloy. At ang desisyong gawing asset ang pera sa halip na liability. Kapag na-master mo ang 5 rules na ito, hindi ibig sabihin na yayaman ka agad. Pero may isang bagay ang sigurado. Mas magiging malaki ang chance mo na umasenso ang buhay mo. Mas magiging handa ka sa mga problema kaysa sa iba. At pagdating ng 2027, may mas malaking posibilidad na hindi ka lang basta kumikita ng pera. Ikaw na mismo ang may kontrol nito. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video para mas marami pang tao ang matuto tungkol sa tamang paghawak ng pera. At kung gusto mo ng mas marami pang content tungkol sa personal finance, investing, negosyo at mindset, siguraduhing mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos. Basta tandaan na hindi mo kailangang maging mayaman para magsimulang mag-invest sa sarili mo. Pero kailangan mong magsimula ngayon para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.